Hello mga kananay. So for today's video ay magluluto ulit tayo ng lechon belly. So since last time nga ay nakagawa na rin tayo nito kaya medyo konti na lang yung tutorial na sasabihin ko sa inyo. At kung may time ka ay pwede mo naman balikan yung nakaraang video ko. Gaya nga na dati ay hiniwa-hiwa natin ito para pumasok hanggang sa loob ang mga pampalasa nating ilalagay. At bago nga balutin ay lalagyan natin ito ng bawang, paminta, sibuyas, tanglad, asin, betchin at kung ano pang gusto mo mga pampalasa at pagkatapos nga ay babalutin na natin siya at tinalian namin ng alambre at binabad natin overnight sa ref para tumalab lahat ng pampalasa na nilagay natin. At kinabukasan nga bago natin isalang sa turbo ay pinahiran ko muna to ng toyo para maganda na rin ang kulay niya at madagdagan pa ng konting alat. Pahiran lamang natin siya palibot at pagkatapos nga ay sinalang ko na sa ating turbo. Sa unang temperature niya ay 150 degrees lamang for 30 minutes at after 30 minutes ay baliktarin natin to sa same temperature din na 150 degrees for 30 minutes again. So after an hour sa 150 degrees ay hinango ko naman at mantika naman ang pinahid ko para naman sa pagpapatuloy ng paglulutong ng balat nito. So pagkatapos ganyan ay nilipat ko naman sa 250 degrees ang temperature para tuluyan na itong maluto. So 250 degrees for 1 hour yung isang side at ganun din 250 degrees for 1 hour din yung kabilang side. So depende na rin sa'yo, pwede mo naman siya i-check from time to time kung yung mga side niya ay malutong at luto na. So eto na nga, after 2 hours of waiting, luto na ang ating lechon belly. At agad nga ipinachop ko na para makakain na kami. At syempre pa, pinartira natin to ng sikat at masarap na sarsa. Lalo na kung maanghang yung napili mong flavor. Wow, food trip na malala na naman. Babay na sa ninang anak. Babay ka doon. Bye-bye. Bye-bye. Flying kiss, flying kiss. Flying kiss. Flying kiss muna. Fast forward nga ngayong hapon, ay ipapasyal ko naman tong bunso ko sa SM. At sumama na rin yung diko niya since nga half day ang mga pasok ngayon. Magjo-join din daw siyang maglaro kay Andong. Kita mo naman sa labas pa nga lang ng SM ay ramdam mo na ang kasiyahan ng batang ito. At dun ko nga sila paglalaruin sa kids zone kako. Habang nag-grocery naman ako ay makapasyal tong bata na. Kasi minsan lang din siya makalabas ng bahay at saka ang init-init ngayon paglabas mo pa lang ng bahay. So at least dito marami siyang batang makakasalamuha, malamig pa at marami siyang mga activities na pwedeng gawin. Iiwanan ko muna nga sila for 2 hours habang ako naman ay mag-grocery. Twice a month o once a week ko pinapasyal si Andong depende kung hindi tayo busy. Tsaka mainam din daw tong therapy. Pagpasok ko nga ng grocery ay kumuha na ako ng pushcart. At antimano ay kinuha ko lang yung mga kailangan kong bilhin. May dala rin nga pala akong listahan. Dito mga nakasulat kung ano lang yung mga kailangan kong bilhin. Kasi minsan nakakapanghinayang yung bibili ka ng mga bagay na hindi naman kapaki-pakinabang. Tapos masisira lang, hindi makakain o ma-expire. Parang ito na rin siguro yung maliit na tulong ko para malesen din yung gastos ng asawa ko sa bahay. And after nga nun, kako nga dito na lang din kami maghapunan. Kasi minsan-minsan lang din naman kami makalabas kaya kako isulit ko na. Yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na food trip. Paalam!